Alright, Mabsat, dalawin ulit natin si Attorney Enzo Recto, mga kakabsat. Nako po, hala, may bago na namang problema ang mga bilyar. Ano bang problema dyan? Ano bang problema sa mga bilyar? Nako pa, may magandang topic pang isa kasi pasokin natin. May bagong problema na naman ang bilyar, mga kabsat. Diyos ko po, Rudy. Ay, si Boying. Si Ombudsman, ano naman problema? No? Hala, may bago na naman mga problema ang mga magkapatid na bilyar. Nakialam na daw sa project ng LRT-1. Ay, Diyos ko po, Rudy, naspak. Sige, pasok, attorney. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Again, sa mga kabunyog, mga kababayan, like magandang araw po sa inyong lahat. Ito po, hala, may bago na namang problema ang magkapatid na bilyar. Itong magkapatid na bilyar, si Mark at si Camille, itong dalawang senador na to, may problema na naman ngayon na kinakaharap. Seryoso ito Si Ombudsman Boying Rimulya mismo ang nag-anunsyo nito, mga kabunyog. Diyos ko po. Anong problema ito? Yung tungkol sa project ng LRT-1. Yung project ng LRT-1 extension sa Cavite. Ngayon, na-delay pala yon, yung project na yon, pinag-aaralan ngayon, iimbestigahan kung sangkot ba itong magkapatid na ito. Kasi sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, may nakarating sa kanila na nakialam umano itong magkapatid na Mark at Camille Villar. Dahil sa pakikialam nila, na-delay ang proyekto ng LRT-1 extension project sa Cavite. Ayan. Mga kabunyog, mga kababayan. Seryosong ano po ito, hindi po ito fake news. Sa katunayan, laman po ito ng mga balita ngayon. Ayan mga kabunyog, tingnan nyo. Sa ABS-CBN po yan na balita. Ombudsman probes alleged Villar interference in LRT-1 extension. Ngayon po yan, balita yan ngayon. June 15. Iimbestigahan ng ombudsman itong magkapatid na Villar sa posible nilang pagkakasangkot dyan. Bakit na-delay ang LRT project sa Cavite extension? Ano yan mga kabunyog? Bakit nakialam ang magkapatid na Villar di umano? Gusto kasi nilang dumaan ang ruta ng LRT-1 doon sa kanilang lupa. Kasi may mga binibenta silang lupa. Alam naman natin ang negosyo ng mga Villar ay real estate. Yung C5, may lupa sila sa C5 Las Piñas. Gusto nilang doon dumaan. Gusto nilang idaan doon itong LRT-1 Cavite extension. Syempre, hindi naman ganun kadali yan kasi may original ng plano. So, na-delay. Na-delay yung project. Mga kabunyog, punta sanang Cavite yan. Malaking tulong na sana yan para maibsan ang traffic at mapagaan ang biyahe pagkagaling ka ng Manila, punta ng Cavite. Taga Cavite pa naman itong si Ombudsman Boying Rimulya, kaya may lumalabas ngayon na mga information di umano, mga kabunyog, may mga information di umano na itong project na ito ay kaya naabala, na-delay dahil nga dito sa pakikialam nitong mga Villar, lalo na itong magkapatid na incumbent na senador ngayon. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan ngayon yung iimbestigahan ng ombudsman. Siyempre bawal yun. Bakit ka makikialam sa mga proyekto, lalo na kung may interest kang gustong protektahan at ipasunod? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan. Ito? Medyo
malaking malaking problema ito ng mga bilyar, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya So ngayon, sabi ng ombudsman, iimbestigahan nila. Kasi dapat natuloy na yung natuloy na yung project. Dapat nga matapos na daw 'yan eh. Kaya lang dapat papunta siya ng Cavite. Pero ang nangyari, mga kabunyog, mga kababayan, ang nangyari dito, na-delay. Na-delay yung project. Sinong may kagagawan? Ang magkapatid na bilyar. Nakialam sila. Gusto nilang baguhin yung ruta. Gusto nilang baguhin yung ruta, mga kabunyog, mga kababayan. Bakit kaya? Ang gusto nila, wag nang idaan doon sa yung rutang plinano, hindi. I-divert papunta doon sa C5. Bakit gusto nilang dumaan doon sa C5? Kasi mayroon silang lupa sa Las Piñas. Binibinta nila yan. Kasi yan yung negosyo nila eh. Ay syempre, pag dumaan doon yung ruta ng LRT, magmamahal yung lupa doon. Magiging mabenta yung lupa nila. Kasi dadaanan ng LRT. LRT1. Ang problema, ang layo-layo na. Malayo na sa ruta. Hindi yan yung original na ruta. Gusto nilang i-realign. Nako po. Gusto nilang i-realign yung ruta, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya pag-aaralan ngayon ng ombudsman kung sila ba'y may pananagutan dyan. Kasi bawal naman yan. Kumbaga, para sa interest ng negosyo mo, para sa interest ng negosyo nyo, babaguhin nyo yung ruta ng proyekto. Agoy. Ngayon, dahil hindi naman nasunod yung kanilang gusto, nadidelay yung proyekto. Kanino ngayon ang nagsasuffer? Nagsasuffer ngayon ang taong bayan. Deo Marte, yan ang problema. Kaya, posible silang makasuhan ayon sa ombudsman. Mga kabunyog. Actually, nangyari na yan noon. Hindi pa itong magkapatid na bilyar. Si Manny Villar pa. Nagkasagutan noon sila. Sino ba yon? Si Madrigal yata yun eh. Si Jambi Madrigal, di ba? Noon din yan. Saka si Miriam Defensor Santiago. Yung C5. Yan ding C5 na yan. Dahil ma-influensya na yun noon ang si Manny Villar, dating speaker, Senate President, pinadaan din yung ruta ng C5 doon nga sa lupa nila sa Las Piñas. Actually, ang alam ko, nagkaroon ng privilege speech niyan si Senadora pa noon, Jambi Madrigal, tapos si Miriam Defensor Santiago, in-expose yan. Ngayon na naman, nauulit na naman. Mga kabunyog, mga kababayan. Ay, matindi talaga itong mga bilyar na ito. Kapalmoks. Kaya, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, iimbestigahan nila ito, mga kabunyog. Iimbestigahan para malaman talaga ang pananagutan nitong magkapatid na bilyar. Kasi nga, lumalabas, kaya na-delay yung project. Dapat yata, 2027, tapos na eh. Parang 2027, tapos na dapat yung project. Wow. Kaya lang, hindi nga na matapos-tapos kasi gustong baguhin nitong magkapatid na bilyar ang ruta. Idaan doon sa C5. Idaan sa C5 kasi mayroon sila doong property. Mayroon silang properties doon na binibenta. Real estate ang business. Na dapat, hindi naman yon. Dapat diretso lang. Mayroon ng rutang inagrihan. Kaya yan, mga kabunyog. So, alam nyo, ang mga kaso nitong mga magkakapatid na bilyar, hindi lang magkapatid na bilyar, pati yung pamilya nila. Ang kaso ng mga ito, ginagamit ang kanilang pwesto sa gobyerno para mapaboran ang kanilang mga negosyo. Ano ang hawak na komite ni Camille Villar? Alam niyo kung anong hawak na komite ni Camille Villar? Agriculture, natural resources, yun. Bakit agriculture? Di mga land use conversion yan. Mga land use conversion yan. Yan ang hawak na komite ni Camille Villar sa Senado. Ito yatang si Mark Villar, public works.
Oh. Ay siyempre dating DPWH secretary yan. Kaya yung mga project ng DPWH, Paldo. ang napaboran din yata niyan yung mga proyekto ng kanilang pamilya. Kasi real estate nga ang negosyo nila eh. Oh. Kaya tama lang itong gagawin ni Ombudsman Buying. Imbestigahan itong magkapatid. Imbestigahan para kung talagang may conflict sa interest. Imaginin mo, senador ka ng Pilipinas, nakialam ka sa project, tapos kaya mo pinapakialaman para mapaboran ang negosyo ng pamilya, ay matindi. Paldo, Kaya, attorney. mga kabunyog, mga kababayan, abangan natin kung anong kalalabasan ng investigasyon na ito. Ngayon po yan, mainit na balita ngayong araw. Ito po ang inyong lingkod, si Attorney Ricky Tumutorgo, Attorney Enzo Recto. Magandang araw po. Mabuhay Salamat, po tayo. attorney. Lagi po kayong sumubaybay sa mga balita dito po sa aking YouTube channel at Facebook page. Magandang araw po sa inyo. Grabe talaga ang garapalan tong magkapatid na to. Sir Leonardo, Mizuzuki, Deo Martin, ibang klase. Ay, gravity. Actually, maglalas topic na tayo. Pero silipin lang natin saglit si Attorney Claire. Parang nag-live siya. Nag-pop out siya sa akin eh. Check lang natin si Attorney Claire. Actually, may topic din pala sa Attorney Enzo kay Attorney Claire. Naka-live